Nainom na niya ang gamot. Bukas, dalhin na natin sa ospital at ipa-admit agad. Napatigil ako sa paghinga nang marinig ko ang boses ng aking manugang na bumisita ng 3:00 ng madaling araw. Kapag nakuha na natin ang medical certificate, sisiw na lang ang pag-appoint sa atin bilang legal guardian niya. Atin na ang lahat. Sa gabing iyon, kahit ang anak kong pinaniwalaan kong kakampi ko ay nanatiling tahimik. Doon ko napagtanto na ang health juice na inabot sa akin ng aking manugang ay ang posas na ikukulong sa akin. Ang madaling araw na iyon kung kailan kinailangan kong tumakas ng nakayapak ni hindi nakapagsapatos. Pero hindi nila alam na sa loob ng dibdib ko ay may dala akong sandatang mas matindi pa sa 1 bilyong piso. Bago magsimula ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video at mag-iwan ng komento kung saan kayo nanonood. Gusto ko kayong batiin. Simulan na natin ang kwento. Ang pagtakas ni Lola Sion. Magandang araw. Ang pangalan ko po ay Consolacion Reyes, 72 taong gulang. Nais niyo bang tingnan ang mga kamay ko? Naku, tingnan niyo ang mga kamay na ito. Kamay ba ito ng tao o ugat ng puno? Dahil sa walang katapusang pagbubungkal, ang bawat buto sa aking mga daliri ay umusli na parang buko ng kawayan. Sa ilalim ng aking mga kuko, ang itim na lupa ay nakatatak na parang tattoo na hindi na matanggal. Ang likod ko naman, naku, parang nagbabadya ng ulan sa sobrang kuba. Buong buhay ko, lupa lang ang aking naging katulong sa pagpapalaki ng aking mga anak, kaya't ang katawan ko'y ganito na wasak na wasak. Ang aking asawa ay maagang pumanaw sa edad na 35. Sa lahat ng hirap, mag-isa kong itinaguyod at pinalaki ng maayos ang kaisa-isa kong anak na lalaki. Kinagat ko ang lahat ng pagtitiis. At ang lupang iyon na aking pinaghirapan, napasama sa isang malaking development project at nabayaran ako ng 1 bilyong piso bilang compensation. Akala ko, tapos na ang kalbaryo at simula na ng paraiso. Ngunit hindi ko inakala na ang perang iyon ang magiging patalim na tatapos sa aking buhay. Ito ay nangyari kaninang 3:00 ng madaling araw. Nauuhaw ako. Makainom nga muna ng tubig. Bubuksan ko na sana ang pinto ng aking silid nang marinig ko ang pabulong na boses ng aking manugang mula sa sala. Huwag kang mag-alala, Direk. Bukas, ipapa-admit na natin siya agad. Nananatili akong nakahawak sa doorknob, tulala at hindi makagalaw. Nilagyan ko ng sandamakmak na sleeping pills, kaya siguradong hindi yan magigising hanggang umaga. Tulog mantika yan, parang patay. Tinakpan ko ang aking bibig at dahan-dahang umatras. Nagpatuloy ang pag-uusap ng aking manugang sa telepono. Kapag nakuha na natin ang medical certificate, sisiw na lang ang pag-appoint sa atin bilang legal guardian niya. Ang 1 bilyong piso, sa wakas, atin na, okay? Hayop na babaeng ito. Ang puso ko'y kumakabog na parang gustong bumasag sa aking mga tadyang. Sinampal ko ang aking pisngi habang bumubulong. Konsolasyon, magtino ka. Kung hindi ka aalis ngayon, mamamatay ka. Gumising ka. Wala nang oras para magsuot ng sapatos. Naku, ang hirap ng buhay ko. Sa sarili kong pamamahay, kailangan ko pang tumakas na parang isang pusang gala. Suot lamang ang makapal na medyas. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Ang malamig na sahig ng pasilyo ay parang tumusok sa aking mga talampakan. Brrr! Ang ginaw. Tumingin ako sa elevator at umiling. Huwag, kapag tumunog yon, huli na ang lahat. Sa hagdanan na lang. Binuksan ko ang pinto ng fire exit at isinuko ang sarili sa kadiliman. Ngunit pagbaba ko ng mga 3 palapag, ang aking mga tuhod ay nagsimula ng sumuko. Aray! Napakapit ako sa hawakan at napaupo. Ang mga tuhod ko parang may lumalagari sa mga binti ko. Ang malamig na pawis ay tumagaktak na parang ulan, pero kailangan kong magpatuloy. Kung mahuli ako rito, sa mental hospital ang bagsak ko. Mamatay na kung mamatay, basta sa labas. Gumapang ako sa hagdanan na parang hayop.
Diyos ko, tulungan. Niyo po ako. Panginoon, iligtas. Niyo po ako. Sa wakas, narating ko ang unang palapag at nagtago sa likod ng isang halamanan habang habol ang aking hininga. Tumingala ako sa aming unit sa 15th floor. Buti na lang patay ang ilaw. Hindi sila nagising, hindi pa nila alam. Tumingin ako sa pader ng paradahan at napalunok. Kailangan ko lang lampasan yan. Kaya mo to, konsolasyon. Buong lakas kong inakyat ang pader. Heto na, bagsak, aray, ang bukong-bukong ko. Sa pagtalon ko mula sa pader, natapilok ako. Ngunit kinagat ko ang aking labi upang pigilan ang pagsigaw. Hindi pwedeng masaktan, hindi ito ang oras para uminda ng sakit. Paika-ika akong tumakbo palabas ng kalsada. Sakto, may paparating na isang taxi. Taxi! Taxi dito po! Huminto ang taxi sa aking harapan at gumulong ako papasok sa likurang upuan. Tiningnan ako ng driver sa salamin, gulat na gulat. Naku Lola, saan po kayo pupunta ng ganitong oras at walang sapin sa paa? Naaksidente po ba kayo? Sa Quiapo tayo. Iho, bilis, pakibilisan, pakiusap. Ha? Sa Quiapo po. Sige po, pero dumudugo po ang paa nyo. Ayos lang. Babayaran kita, basta bilisan mo na. May humahabol sa akin mula sa apartment na yan. Nang humarurot ang taxi, saka ko lang nasuri ang supot na mahigpit kong hawak. Hay, salamat, nandito ang selyo. At ang konti kong ipon, nang mawala ang kaba, bumuhos ang galit at sama ng loob. Sinuntok ko ang aking hita at sumigaw, mga walang hiya, mga lintik na dapat tamaan ng kidlat. Nagulat ang driver. Lola, bakit po? Nag-away po ba kayo ng anak nyo? Away? Gusto nila akong patayin. Ang manugang kong, yon, pinainom ako ng sleeping pills. Ano po? Sleeping pills. Naku, ano po bang nangyayari? 10 taon bago sila nagpakita, tapos hinugasan pa ang mga paa ko. Tanga talaga ako. Nagpadala ako sa mga buwayang luha niya. Naalala ko ang berdeng juice na inabot sa akin ng manugang ko. 1 linggo na ang nakalipas. Nay, inumin niyo po ito. Masustansya po ito. 1 shot lang po. Dumura ako sa bintana ng taxi. Punyeta, ininom ko naman. Hindi ko alam lason pala. Tanga ako talaga. Lola, kalma lang po. Gusto niyo po ba sa presinto tayo pumunta? Huwag, hindi pwede sa pulis. Kung pupunta ako roon ngayon, sasabihin nilang may sira na ang ulo ko. Kung ganun po, ano pong plano nyo? Tinitigan ko ang papalayong apartment at nagngit-ngit ang aking mga ngipin. Kahit isang kusing, hindi makakatikim ang mga buhong na yon. 1 bilyon, namilog ang mga mata ng driver. Niyakap ko ang aking supot at nagsalita ng may pagbabanta. Tingnan lang natin, hanggat hindi ako natatabunan ng lupa, hinding-hindi nila makukuha ang pera ko. Ngayong araw din, hahanapin ko ang abogado ko. Hindi ito basta kwento, ito ay digmaan. Manong, ngayon pa lang nagsisimula ang tunay na giyera. Habang tumatakbo ang taxi sa kahabaan ng EDSA, kinapako ang maliit at malamig na aparato sa aking bulsa. Kung wala ang maliit na recorder na ito, malamang ay nakakulong na ako ngayon sa isang kwarto sa mental hospital at kinakaskas ang mga pader. Sa totoo lang, nagsimula ang masamang kutob ko 2 araw na ang nakalipas. Kakaiba na ang simoy ng hangin sa bahay. Nay, nawala na naman po ba ang salamin nyo? Itinuro ng manugang ko ang ilalim ng mesa. Ayan o, nandyan lang. Kahapon naman po, yung remote control sa loob ng ref nyo nilagay. Ano po bang nangyayari sa inyo? Sumama ang loob ko. Hindi sigurado akong sa ibabaw ng mesa ko yun iniwan. Baka may duwende rito. Ang anak ko na nakaupo sa sofa ay kumunot ang noo. Ma, medyo kakatwa ka na talaga lately. Yung pagiging makakalimutin mo, lumalala na. Ano, sinasabi mo bang naguulyanin na ako? Noong gabing iyon, gaya ng dati, pumasok ang manugang ko sa aking silid na may dalang tray. Nay, heto na po ang juice nyo. May malunggay at mansanas po yan.
Inumin nyo na. Sige, salamat. Iwan mo na lang diyan. Hindi po, Nay. Papanuorin ko po kayong inumin. Bilis na po. Nakapamewang siya habang nakatingin sa akin. Ang mga mata niya'y nakangiti, ngunit ang mga ito'y kasing lamig ng sa ahas. Dahil sa masamang kutob, kunwari ininom ko ang juice pero itinago ko lang ito sa aking bibig. Kamusta po? Masarap ba? Medyo mapait. Pagod na ako. Matutulog na ako. Sige po, Nay. Tulog na po kayo. Pagkalabas niya, tumakbo ako agad sa banyo. Oh, iniluwa ko ang juice sa inidoro at isang masangsang na amoy ang sumingaw. Anong amoy ito? Hindi ito amoy mansanas. Kinabukasan, nang suriin ko ang sahig ng banyo, nanginginig ang aking mga kamay. Gusto akong patayin ng bruhang yon. Pinapainom ako ng gamot ng manugang ko. Gusto ko siyang sugurin at sabunutan, pero pinigilan ko ang sarili ko. Walang ebidensya. Kung aawayin ko siya ngayon, sasabihin nilang nababaliw na ako. Parang baliw kong hinalughog ang aking mga gamit. Nasaan na yon? Sigurado akong dinala ko yon. Sa gitna ng mga damit, nakapako ang isang maliit na aparato. Isang maliit na digital recorder na ibinigay ng aming guro sa Senior Citizens Choir para daw makapag-ensayo kami. Ito na, ito ang magliligtas sa akin. Pinalitan ko ang baterya at sinigurong gumagana ito. Nakahinga ako ng maluwag nang umilaw ang pulang bumbilya. Itatago ko ito sa ilalim ng unan at pakikinggan ko kung ano ang mga kabalbalan na pag-uusapan nila ngayong gabi. Noong gabing iyon, nagkunwari akong tulog at pinindot ang record button. Lagpas hating gabi, dahan-dahang bumukas ang pinto. Humilik ako ng malakas, kunwari mahimbing na ang tulog. Nay, tulog na po kayo? Narinig ko ang boses ng aking manugang. Maya-maya, naramdaman kong tinatapik niya ang aking pisngi. Tulog na. Dahil sa gamot, kahit buhatin to, hindi magigising. At noon ko narinig ang boses ng aking anak. Mahal, kailangan ba talagang gawin to? Nanay ko pa rin siya. Sa ilalim ng kumot, kinuyom ko ang aking mga kamao. Anak, pakiusap, sabihin mong hindi. Pakiusap, pigilan mo ang asawa mo. Ngunit ang matalas na boses ng aking manugang ang sumunod. Nasa tamang pag-iisip ka ba? Yung utang mong 50 milyon, hindi natin mababayaran kung wala ang perang yan. Gusto mo bang mapulot tayo sa kangkungan? Bukas ng umaga kukuha tayo ng medical certificate at ipapa-admit na siya. Kapag na-appoint na tayong legal guardian, atin na ang 1 bilyong piso. Sandaling katahimikan. Para itong 1 siglo na dumudurog sa aking puso. Pagkatapos, ang mahinang boses ng aking anak ang narinig ko. Sige, pero siguraduhin mong sa maayos na ospital siya dadalhin. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Manahimik ka na lang dyan. Narinig ko ang pagsara ng pinto at tinakpan ko ang aking bibig. Isang walang tunog na sigaw ang kumawala mula sa aking lalamunan. Anak, paano mo nagawa ito sa akin? Ikaw na isinilang mula sa sinapupunan ko. Basang-basa ang aking unan sa luha. Dahil sa 50 milyong utang, ipagkakanulo ng isang anak ang sariling ina sa isang mental hospital. Noong gabing iyon, namatay ang anak ko. Isang halimaw na sakim sa pera na lang ang natira. Kinabukasan, umupo ako sa hapagkainan na parang walang nangyari. Nay, maganda po ba ang tulog niyo? Nakangiting inabot sa akin ng aking manugang ang isang mangkok ng kanin. Oo, ang sarap ng tulog ko. Ang kanin ay parang buhangin sa aking bibig, ngunit pilit kong nilunok. Kain po kayo ng marami. Mukhang maganda ang kondisyon niyo ngayon. Ang aking anak, marahil dahil sa konsensya, ay umiiwas sa aking tingin at sumisimsim lang ng sabaw. Tonyo, wala ka bang ganang kumain? Bakit patikim-tikim ka lang? Hindi po, ma. Pagod lang po ako. Naku, pagod ka sa trabaho. Kumain ka ng marami. Habang umiiyak ng dugo sa loob-loob ko, sinamantala ko ang pagkakataong pumunta ang manugang ko sa palengke para pakinggan ang recorder. Nang pinindot ko ang play,
Malinaw na umalingaw-ngaw ang kasuklam-suklam na usapan nila kagabi. Utang mong 50 milyon. Kapag na-appoint tayong legal guardian, tapos na. Nanginginig kong pinatay ang recorder at isinuksok ko ito ng malalim sa aking medyas. Hindi ito posas, ito ang patibong nahuhuli sa kanila. Bumalik tayo sa kasalukuyan, sa loob ng taxi. Pinindot ko ang recorder sa loob ng aking medyas. Ang matigas na pakiramdam nito ay nagbigay sa akin ng kakaibang tapang. Lola, malapit na po tayo sa Quiapo. Sigurado po ba kayong sa abogado kayo pupunta? Oo, kailangan. May kakilala po ba kayong abogado? Mahal po maningil ang mga abogado ngayon. Tiningnan ko ang mga lumang gusali ng Quiapo mula sa bintana. 20 taon na ang nakalipas. May isang abogado na tumulong sa akin para ipaglaban ang lupa ko. Hindi ko alam kung buhay pa siya. Pero kung tama ang pagkakaalala ko, dito lang sa malapit ang opisina niya. Huminto ang taxi sa harap ng simbahan. Nandito na po tayo. 200 piso po. Kinuha ko ang 2 lukot na 100 piso mula sa aking supot at iniabot sa driver. Salamat, iho. Dahil sa iyo, nabuhay ako. Pagbaba ko ng taxi, humampas sa aking mukha ang malamig na hangin ng madaling araw. Sige, simulan na natin. Maingat akong naglakad, tinitingnan ang paligid kung may mga tauhan silang sumusunod habang hinahanap ang lumang karatula na nasa aking alaala. Hindi na ako ang matandang walang laban at maraming pera. Ako ay isang mandirigmang nagbalik mula sa impyerno para ipaglaban ang sa akin at para parusahan ang manugang na sumira sa aking anak. Ang Quiapo ay abala na kahit madaling araw pa lang. Ang mga palaboy ay natutulog sa ilalim ng mga dyaryo habang ang mga pasahero ay nagmamadaling humabol sa unang biyahe ng bus. Ibinaba ko ang aking sombrero at maingat na nagmasid. Saan na nga ba yon? Sabi niya, dito lang sa malapit, malabo na ang aking alaala. Ang tanging palatandaan ko ay ang sinabi ni Attorney Dizon, 20 taon na ang nakalipas. Kapag nagretiro ako, magtatayo ako ng maliit na opisina sa likod ng Quiapo, magbibigay ng libreng payong legal. Paika-ika akong pumasok sa isang eskinita. Aray, ang binti ko. Konting tiis na lang. Halos makita ko na ang pamamaga ng aking bukong-bukong, pero hindi ako maaaring huminto. Tinawag ko ang isang ale na nagde-deliver ng yogurt. Al, alam niyo po ba kung may libreng legal aid office dito? Tiningnan ako ng ale mula ulo hanggang paa at pagkatapos ay nginuso ang isang direksyon. Yung masungit na matandang abogado po ba? Doon po sa ikalawang palapag ng laundry shop. Halos hindi na makita yung karatula sa kalumaan. Naku, salamat. Pagpalain ka ng Diyos. Nagtungo ako sa lumang gusali. Ang hagdanan ay matarik at madilim. Hingal, bawat hakbang ay parang isang pagsubok. Sa ikalawang palapag, sa isang sulok, may isang pinto na halos tuklap na ang pintura. Libreng konsultasyong legal, Attorney Jose Dizon. Isang papel na sulat kamay lang ang nakadikit. Salamat sa Diyos, nahanap ko rin. Nanginginig akong kumatok. Tok-tok. Isang malalim na boses ang sumagot mula sa loob. Sino yan? Hindi pa oras ng opisina. Bumukas ang pinto at isang matandang lalaki na puti na ang buhok ang lumitaw. Luma ang kanyang tsaleko at makapal ang salamin. Lumipas man ang panahon, ang talas ng kanyang mga mata ay hindi nagbago. Kumunot ang noo ni Attorney Dizon. Lola, 9:00 pa po ang simula ng konsultasyon. Bumalik na lang po kayo. Tinanggal ko ang aking sombrero. Attorney Dizon, si Consolacion po ito. Nanlaki ang mga mata ng abogado. Consolacion Reyes, yung may-ari ng malawak na lupain sa Bulacan. Opo, ako nga po. Tulungan niyo po ako. At doon na ako bumagsak sa sahig. Naku, anong nangyari sa inyo? Agad akong inalalayan ni Attorney. Dizon, papasok. Inupo niya ako sa isang sofa malapit sa heater at binigyan ng mainit na tsaa. Anong nangyari sa mga paa niyo? Bakit ganyan ang itsura niyo? Anong nangyari?
Matapos uminom, nagsimula akong magsalita. Ang anak ko at ang manugang ko, nagplano silang ipakulong ako sa mental hospital. Ano? Anong pinagsasabi nyo? Mental hospital? Para makuha ang pera sa lupa, pinainom nila ako ng sleeping pills kahit malakas pa ako. Namula ang mukha ni attorney. Dizon sa galit. Kalokohan. Kahit sa pelikula, hindi ka pani-paniwala yan. Totoo ba yan? Sa tingin niyo po ba, tatakas ako nang nakayapak sa ganitong oras kung nagsisinungaling ako? Kinuha ko ang recorder mula sa aking medyas at inilagay sa mesa. Pakinggan niyo po ito. Itinaya ko ang buhay ko para ma-record ito. Nang pinindot ko ang play, umalingaw-ngaw ang boses ng aking manugang. Nilagyan ko ng sandamakmak na sleeping pills. Kapag na-appoint tayong legal guardian, atin na ang 1 bilyong piso. Walang imik si Attorney Dizon hanggang matapos ang recording. Ngunit ang kamao niya ay nanginginig. Bang! Hinampas niya ang mesa. Mga hayop, hindi yan gawain ng mga anak. Attorney, mahuhuli po ba natin sila gamit ito? Tinanggal ni Attorney Dizon ang kanyang salamin at bumuntong hininga. Lola, sasabihin ko po sa inyo ang totoo. Sige po, sabihin niyo. Ang recording na ito, maaaring kwestiyunin sa korte. Dahil palihim nyo itong ni-record, maaaring sabihin ng kabilang panig na illegal wiretapping ito at magiging komplikado ang kaso. Parang gumuho ang mundo ko. Kung ganoon, paano na? Hahayaan ko na lang ba silang manalo? Hindi po ganoon. Nag-alab ang mga mata ni Attorney Dizon. Ito ay mas mabisang pain kaysa ebidensya sa korte. Gagamitin natin ito para mahuli sila sa akto. Pain po, kailangan natin silang mahuli in the act. Sa mismong sandali na ginagawa nila ang krimen, doon natin sila susugurin para wala na silang kawala. Kinuha ni Attorney Dizon ang telepono. Sino pong tatawagan nyo? Ang dati kong estudyante, hepe ngayon ng Criminal Investigation Unit sa MPD. Galit na galit yon sa mga kasong tulad nito. Maikli lang ang tawag. O Chief, si Attorney Dizon to. May malaki akong kaso para sa'yo. Attempted na pag-abandona sa magulang. Attempted estafa. 1 bilyong piso ang nakataya. Magpadala ka ng mga tauhan mo ngayon din. Pagkababa ng telepono, hinawakan ni Attorney Dizon ang aking kamay. Lola, ngayon na magsisimula ang tunay na digmaan. Ano po ang gagawin ko? Kailangan niyong bumalik sa lungga ng mga tigre. Ano po, babalik ako roon? Nanginginig kong binawi ang aking kamay. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa bumalik sa impyernong apartment na iyon. Kailangan niyo pong maging pain para mapanatag ang loob nila. Sabihin niyong nagka-demensya kayo at naligaw. Sundin niyo lang kung anong gusto nilang mangyari. Hinding-hindi po kayo mapapahamak. Kami ng mga pulis ay susunod sa inyo na parang anino. Tinitigan ako ni Attorney Dizon. Kung tatakas kayo ngayon, habang buhay kayong magtatago. Pero kung lalabanan natin sila ngayon, mababawi niyo ang buhay niyo at mapoprotektahan ang pera niyo. Gagawin niyo po ba? Kinagat ko ang nanginginig kong labi. Naalala ko ang mukha ng aking anak at manugang, ang mga taong trinato akong baliw at gustong itapon sa isang kulungan. Gagawin ko. Kinuyom ko ang aking kamao. Sa sarili kong mga kamay, ako ang maglalagay ng posas sa kanila. Mabuti, magplano na tayo. Kumuha si Attorney Dizon ng papel at panulat. Una, kailangan nating isecure ang inyong mga ari-arian para kahit makuha nila ang selyo nyo, hindi nila magagalaw ang pera. Ano pong ibig nyong sabihin? May tinatawag na trust account. Kahit pumunta sila sa bangko at magselyo, hindi agad makukuha ang pera. Kailangan ng permiso nyo bago kahit 1 sentimo ay mailabas. May ganoon po pala? Oo. Ihahanda ko na ang mga dokumento ngayon. Kumuha si Attorney Dizon ng isang peking selyo mula sa kanyang drawer. At para sa akin na walang sapin sa paa, kinuha niya ang isang bagong pares ng tsinelas. Nagtamo rin po ng sugat ang bukong-bukong nyo. Ito na lang po muna ang isuot nyo at itatago ko po ang tunay nyong selyo.
Sa harap nila, iwaglit nyo itong pekeng selyo. Sa oras na kunin nila ito at gamitin sa pagpeke ng dokumento, iyon na ang krimen ng falsification of documents. Mahuhuli na natin sila. Napakatalino nyo po, attorney. Maya-maya, may narinig kaming sirena at 3 malalaking pulis ang pumasok. Sir, ano pong kaso? Tanong ng isang matipunong pulis. Ngumiti si Attorney Dizon at itinuro ako. Chief, ipakikilala ko sa iyo ang kliyente natin ngayon at ang bida ng ating operasyon. Tumayo ako at yumuko sa mga pulis. Salamat po. Kahit mga anak ko sila, sana po ay turuan niyo sila ng leksyon. Tiningnan ng hepe ang namaga kong bukong-bukong at nagseryoso ang mukha. Lola, huwag po kayong mag-alala. Eksperto po kami sa paghuli sa mga anak na nagpapaiyak ng dugo sa kanilang mga magulang. Inabot sa akin ni Attorney Dizon ang isang telepono. Sige po, tawagan niyo na ang manugang niyo. Handa na po ba kayong umarte? Huminga ako ng malalim. Handa na ako. At kinuha ko ang telepono. Inayos ko ang aking boses. Ginagaya ang tinig ng isang takot na matandang may demensya. Kring, kring. Habang tumutunog ang telepono, bumalik ang malakas na kabog ng aking dibdib. Pero ngayon, hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa pananabik ng isang mangangasong magsisimula na. Click. Hello? Nanay? Nasaan po kayo? Anak, ako to. Hindi ko alam kung nasaan ako. Saan po kayo? Saan po yan? Tumingin ako kay Attorney Dizon. Ipinakita niya sa akin ang isang papel na may malaking sulat. Istasyon ng pulis. Nagpatuloy ako sa pag-arte. Nandito ako sa labas ng presinto. Ang daming tao, natatakot ako. Presinto? Sige po, wag po kayong aalis diyan. Papunta na kami. Tut. Pagkababa ng tawag, nang hina ang aking mga tuhod at napaupo ako. Tama po ba ang ginawa ko? Itinaas ni Attorney Dizon ang kanyang hinlalaki. Perpekto, pang-FAMAS Best Actress ang acting niyo, Lola. Ang hepe naman ay bumulong sa kanyang radyo. Target, paalis na. Tinatayang darating sa loob ng 2 minuto. All units, standby. 20 minuto. Inilagay ng hepe ang isang maliit na bagay sa loob ng aking bulsa. Ito po ay isang tracking device at mikropono. Ano man ang gawin nila, naririnig namin lahat. Huwag po kayong matakot. Salamat, sir. Hinding-hindi ko makakalimutan ang tulong nyo. Naku, bayaran nyo na lang po kami kapag buhay pa kayo. Isang bote ng alak lang, sapat na. Makalipas ang ilang sandali, isang itim na kotse ang huminto ng mabilis sa harap ng simbahan. Kotse ng anak ko, nandyan na sila. Si Attorney Dizon at ang mga pulis ay mabilis na humalo sa mga tao. Umupo ako sa isang bangko, nanginginig na kunwari takot. Nanay, bumukas ang pinto ng kotse at tumakbo ang manugang ko. Sabog ang buhok at halatang nagmamadali. Nanay, Diyos ko, niyakap niya ako. Ang matapang niyang pabango ay tumusok sa aking ilong. Ano po bang nangyari? Bakit wala kayong tsinelas sa ganitong ginaw? Nanginginig ang kanyang katawan. Hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa takot na mawala ang 1 bilyong piso. Sumunod ang anak ko, hingal na hingal. Ma, okay ka lang? May masakit ba sa'yo? Tinulak ko siya. Lumayo kayo. Hindi ko kayo kilala. Ma, ako to, si Tonyo. Hindi mo na ako makilala? Hinawakan niya ang aking balikat. Kunwari takot, lumingon-lingon ako. Tonyo, ang anak kong si Tonyo. Oh, ma, ako to. Uwi na tayo, ha? Baka magkasakit ka rito. Inalalayan ako ng manugang ko patayo at mabilis na nagtanong, Nanay, yung supot niyo po, dala niyo po ba? Napangisi ako sa isip ko. Tama, mas importante pa yan kaysa sa kalagayan ko. Mahigpit kong hinawakan ng supot. Hindi ko ibibigay. Akin to. Nagliwanag ang mukha ng manugang ko nang makita ang supot. Naku, nanay, sino po bang kukuha? Mabuti po at nadala nyo. Tara na po, pasok na tayo sa kotse. Pagkasakay namin, tumabi agad sa akin ang manugang ko.
Ang anak ko naman ay sa driver's seat, panay ang sulyap sa akin sa salamin. Hay, grabe ang kaba ko. Ma, paano ka ba nakalabas kaninang madaling araw? Hindi ko alam. Bukas ang pinto, may humahabol sa akin. Nang magsalita ako, nang walang direksyon, siniko ng manugang ko ang aking anak. Mahal, natakot si nanay. Huwag mo nang tanungin, hinawakan niya ang kamay ko. Nanay, gutom na po ba kayo? Pag uwi natin, lulutuan ko kayo ng masarap. Huwag na po kayong mag-alala. Oo, uwi na tayo, sa bahay ko. Pag-andar ng kotse, dahan-dahang gumapang ang kamay ng manugang ko papunta sa supot ko. Nanay, baka po naiistorbo kayo niyan. Ilagay ko na lang po sa bag ko. Huwag mong hawakan. Malakas kong hinampas ang kamay niya. Ay, nagulat siya kunwari. Sige po, kayo na po ang maghawak. Sa labas ng bintana, nakita ko ang isang van ng mga pulis na sumusunod sa amin. Mabuti, nakikita nila lahat. Gumaan ang loob ko. Pagdating namin sa apartment, agad na nag-iba ang kilos ng manugang ko. Marahas niyang isinara at nilak ang pinto. Kalampag. Pagkatapos i-double lock, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Hay, salamat. Pinaupo niya ako sa sofa at kumuha ng isang basong tubig. Inom po kayo. Ayoko, papainumin niyo na naman ako ng kung ano-ano. Hinampas ko ang baso at nabasag ito sa sahig. Kumunot ang noo ng anak ko. Ma, ano ba? Ano bang pinagsasabi niyo? Lason. Nilalagyan niyo ng lason ang inumin ko. Pinigilan ng manugang ko ang aking anak at malamig na ngumiti. Mahal, hayaan mo na. Malala na talaga ang lagay niya. Tama ang sabi ng doktor. Malubha na ang paranoia niya. Ano? Paranoia? Nanay, maging tapat nga po kayo. Hindi niyo naman kayang hawakan ang 1 bilyong piso. Diba? Paano kung may manloko sa inyo sa ganyang kalagayan niyo? Lumabas na ang tunay na kulay. Mula sa drawer, kinuha niya ang isang envelope. Ito po ang special power of attorney at deed of donation. Dahil hindi niyo na po kayang mag-isa, hindi ko alam yan. Ayoko, sumigaw ang manugang ko at inagaw ang supot sa aking kamay. Akin yan, ibalik mo. Mahal, hawakan mo si nanay. Hinawakan ng anak ko ang aking mga braso. Ma, sorry, para rin to sa'yo. Huwag ka nang pumalag, bitawan niyo ako, mga demonyo. Itinapon ng manugang ko ang laman ng supot sa mesa, ang peking selyo, passbook at mga lukot na pera. Sa wakas, kinuha niya ang selyo at ngumiti ng nakakatakot. Sana noon niyo pa ginawa to para hindi na tayo nahirapan. Ngumiti ako sa isip ko para sa mikropono sa aking dibdib. Iyan ang selyo ko, ibalik mo. Nagmakaawa ako. Hindi niya ako pinansin at inilatag ang mga dokumento. Mahal, dito ba pipirma? Oo, pirmahan mo lahat yan. Ako na ang bahala sa ibang papeles sa munisipyo. Sige, tapusin na natin to ngayon. Baka ano pa ang mangyari. Ipinahid niya ang selyo sa inkpad. Habang papalapit ang selyo sa papel, isang ngisi ang gumuhit sa aking labi. Sige, itatak mo. Sa oras na gawin mo yan, posas na ang isusuot mo. Huwag, pera ko yan, ang 1 bilyon ko. Sumigaw ako, manahimik ka, ibabalik ko to pagkatapos. Stamp. Buong lakas niyang itinatak ang selyo, ang pulang marka. Ang krimen ay naganap na. Ayan, tapos na, sumigaw siya sa tuwa. Mahal, nakita mo, atin na ang lahat, maging ang anak ko ay nakahinga ng maluwag. Ma, tara na sa ospital. May nahanap na akong maganda para sa'yo. Habang nagngingitian sila, tumunog ang intercom. Sino yan? Tiningnan ng manugang ko ang screen. Pulis daw. Pulis? Baka nagsampa si mama ng reklamo kanina. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Dalhin mo si mama sa kwarto. Naglakad ang manugang ko papunta sa pinto. Sino po sila? Mula po kami sa MPD. May natanggap po kaming report. Sandali lang po. Binuksan niya ang pinto na may mukhang kaawa-awa. Naku sir, yung biyenan ko po kasi may demensya.
Tumakas po siya kanina. Baka po may nagawa siyang kalokohan sa labas? Napakagaling niyang artista. Pero ang mukha ng hepe ay malamig. Ito po ba ang bahay ni Gnang Consolacion Reyes? Opo, pero nagpapahinga na po siya. Mukhang kayo ang kailangang magpahinga. Po, anong? Pumasok ang hepe sa loob. Sumunod si Attorney Dizon at ang iba pang mga pulis. Hoy, sino kayo? Bakit kayo pumapasok nang hindi nagtatanggal ng sapatos? May warrant ba kayo? Sigaw ng anak ko. Nakita ng hepe ang mga dokumento at selyo sa mesa at ngumisi. Warrant? Hindi kailangan ng warrant para sa inflagrante delikto. Ano? Anong pinagsasabi nyo? Namutla ang manugang ko. Dahan-dahan akong tumayo. Inayos ko ang aking buhok at nagsalita ng malinaw. Marites, tigilan mo na ang pag-arte. Naiinip na ang mga manonood. Nanay, nanlaki ang mga mata ng manugang ko. Tumingin ako sa pulis at itinuro ang mga papel. Sir, tingnan niyo po yan. Kakapeke lang po ng bruhang yan sa mga dokumento para makuha ang lahat ng yaman ko gamit ang ninakaw na selyo. Kinuha ng hepe ang kanyang posas. Qualified theft, falsification of public documents, at attempted abandonment of parent. May karapatan kayong manahimik, pero sa presinto na kayo magpaliwanag. Sandali, nagkakamali kayo. Si nanay ang nag-utos sa akin. Sumigaw ang manugang ko. Lumapit ako sa kanya at inagaw ang mga peking dokumento. At sa harap niya, pinunit ko ang mga ito. Nagkakamali? Yang selyong ginamit mo, nabibili lang sa rekto ng 30 pesos. Ang tunay, nandito. Ipinakita ko ang tunay na selyo na nakasabit sa aking leeg. Ang mukha ng manugang ko ay naging kasing puti ng papel. Ikaw, hindi ka pala nag-uulyanin. Tama, hindi ako ang baliw, kundi ikaw na nabaliw sa pera. Click! Ikinabit ang malamig na posas sa kanyang mga kamay. Mahal, mahal. Sinubukang tumakas ng anak ko, pero nahuli na siya ng ibang pulis. Nanay, patawarin niyo po ako. Ma, ako to, ang anak niyo. Humagulgol ang anak ko. Tiningnan ko siya ng malamig. Anak, ang anak kong si Tonyo, namatay na kagabi. Ang nandito ngayon ay isang halimaw na sakim sa pera. Hindi. Anong kasalanan ko? Nagpumiglas ang manugang ko. Inflagrante delikto ka na. Anong ebidensya pa ang kailangan mo? Nanay, ma, pakiusap, sabihin niyong nagkakamali sila. Umiyak ang anak ko. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Hinawakan ko ang kanyang buhok at itinaas ang kanyang ulo. Aray, ma, masakit, masakit. Alam mo pala ang salitang sakit. Ang puso ng nanay mo. Dinurog nyo, hindi mo naramdaman. Pero ang buhok mo masakit, ma. Patawad, si Marites po ang nag-utos. Nang marinig iyon, lumingon ang manugang ko. Ano? Ako? Ikaw ang nagsabi na may mga humahabol sa iyong nagpapautang. Ikaw ang umiyak na mamamatay tayo kung wala ang pera ni nanay. Hindi. Ikaw ang nagplano na palabasing may demensya si mama. Gago. Pumayag ka. Diba? Ikaw ang nagsabing painumin ko siya ng gamot. Habang kinakaladkad sila, patuloy silang nagsisisihan. Tingnan mo nga naman, perfect match talaga kayo. Napailing na lang ako. Inakbayan ako ni Attorney Dizon. Lola, tara na po. Hayaan na natin sila. Sa interrogation room ng MPD, magkatabing nakaupo ang anak at manugang ko. Nakayuko, nakaposas. Ang resulta mula sa crime lab hindi na kailangang hintayin. Nakuha namin ang residue ng juice sa lababo nyo. Kapag nagpositibo yan sa gamot, attempted murder na ang kaso nyo. Namutla ang manugang ko. Murder? Pinapatulog lang namin siya. Ang pagbibigay ng sleeping pills sa matanda ay lason, hindi gamot. Dagdag ni Attorney Dizon. Sa lahat ng kaso nyo, aabutin kayo ng 5 taon sa kulungan. Hindi pa kasama diyan ang utang ni Tonyo na 10 milyon. 10 milyon? Nagulat kong tanong. Umiwas ng tingin ang anak ko. Sa stock market po, nagsugal. Hinampas ko siya ng bag ko. Punyeta ka,
Nagbenta ako ng kalabaw, nagsangla ng lupa para makapagtapos ka, tapos isusugal mo lang ang pera. At para mabayaran yan, ibebenta mo ang sarili mong ina? Patawad ma, patawarin niyo po ako. Patawad? Tao ka ba? Kahit aso, hindi kinakagat ang nagpapakain sa kanya. Biglang lumuhod ang manugang ko. Nanay, buntis po ako. Natahimik ang buong kwarto. Ano? 8 linggo na po. May apo po kayo sa sinapupunan ko. Dugot laman niyo, nanay. Umiiyak niyang hinawakan ang laylayan ng aking damit. Paano na po ang anak ko kung makukulong ang tatay niya? Hahayaan niyo po bang maging bastardo ang sarili niyong apo? Sandaling nanghina ang puso ko. Ngunit nang mag-angat siya ng tingin, nakita ko ang isang bahagyang ngisi sa kanyang labi. Ang ngisi ng isang ahas na nakakagat na. Tumingin ako kay Attorney Dizon. Umiling siya. Nagsisinungaling po siya. Bago tayo pumunta rito, sinuri ko ang mga record niya. Noong 1 buwan, pumunta siya sa isang OBGYN at na-diagnose na baog. Nagtanong pa nga siya tungkol sa IVF. Natahimik ang manugang ko. At ito, inilabas ni Attorney Dizon ang isang papel, ang text messages nyo sa kaibigan nyo. Pag nawala na ang matanda, bibili ako ng maraming Hermes bag. Kayo po ito, di ba? Doon ako natauhan. Napakasama mo. Pati hindi pa isinisilang na sanggol. Gagamitin mo? Tinabig ko ang kamay niya. Layuan mo ako. Wala akong apo. Mas mabuti pang hindi na maisilang kung sa inyo manggagaling. Nanay, sobra na po kayo. Oo, nagkasala kami, pero pamilya pa rin tayo. Pamilya. Hinding-hindi ko inakala na magiging ganito kasuklam-suklam ang salitang iyon. Tumayo ako. Sir, ituloy niyo ang kaso. Huwag niyong bigyan ng awa. Nanay at Attorney Dizon, yung legal guardianship, ako na po ang mag-apply. Po, kayo po, ang 1 bilyong piso ko, idodonate ko. Magtatayo ako ng foundation para sa mga matatandang inabandona ng kanilang mga anak. Nanlaki ang mga mata nila. Ma, nababaliw ka na ba? Ibibigay mo sa iba ang pera? Oo, mas gugustuhin kong ibigay sa aso kaysa sa inyo. Ang aso, kahit papaano, marunong kumawag ng buntot. Kayo, mga ahas. Bago ako lumabas, sinabi ko, huwag na kayong pupunta sa burol ko. Simula ngayon, binura ko na kayo sa buhay ko. Nanay, nanay, narinig ko ang sigaw ng anak ko habang papalabas ako. Napaupo ako sa isang bangko sa labas. Nawalan ako ng lakas. Lola, okay lang po kayo? Inabutan ako ni Attorney Dizon ng tray-in, 1 coffee. Doon na bumuhos ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Nagkamali ako, attorney. Sira ang pagpapalaki ko sa anak ko. Hindi po ninyo kasalanan, Lola. Pera po ang sumira sa kanya. Umiyak ako na parang bata. Nang matuyo ang aking mga luha, gumaan ang aking pakiramdam. Sige na, attorney. Tara na. Gutom na ako. Magbulalo tayo. Paglabas namin ng presinto, sumalubong sa amin ang sikat ng araw. Nawala na ang madilim na gabi. Asawa ko, nakikita mo ba? Tama ba ang ginawa ko? Isang banayad na hangin ang humaplos sa aking pisngi. Ngayon, magsisimula na ang tunay na buhay ko. Sa edad na 72, sisimulan ko na ang Spend 1 Billion Before I Die project ko. Sa bangko, hinarang ako ng security guard. Lola, doon po ang bayaran ng bills. Hindi ako magbabayad. Gagawa ako ng account. May ID po ba kayo? Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Lola, kung magdedeposito lang po kayo ng 1,000, sa machine na lang po. Sinong nagsabing 1,000 lang? Hindi kakasya sa makina ang pera ko. Pumasok si Attorney Dizon. Ginang Reyes, bakit po kayo nandyan? Sabi ng guwardiya, doon lang daw ako sa sulok. Kumunot ang noo ni Attorney Dizon. Patawagin mo ang branch manager. Sino po kayo? Ako ang abogado ni Gneng. Consolacion Reyes. Nandito kami para magdeposito ng 1 bilyong piso, pero ganito ang trato nyo sa kanya. 1 bilyon. Lumabas ang manager, tumatakbo.
Naku po, pasensya na po. Yumuko siya ng 90 degrees. Huwag mong husgahan ang tao base sa itsura. Ang paang nakasuot ng tsinelas na ito, 1 bilyon ang halaga. Sa VIP room, tinanong ako kung anong gusto kong inumin. May 3 in 1 coffee ba kayo? Yung matapang, inilatag ni attorney. Dizon ng mga dokumento, lahat ng pera ni Gnang Reyes ay idodonate para sa pagtatayo ng isang foundation. Lahat po, gulat na tanong ng manager. Ang pangalan ng foundation ay Rebelyon ng Takip Silim. Magtatayo ako ng tahanan para sa mga matatandang inabandona at isang legal aid office para sa kanila. Ang kukunin ko lang ay 20,000 pesos kada buwan para sa allowance ko. Ang lahat ng tubo mapupunta sa foundation. Paglabas namin, lahat ng empleyado ay yumuko. Paalam po, Chairwoman. Sa Divisoria, bumili ako ng 3 bagong duster, sabi ni Attorney Dizon. Sa mall na lang daw kami bumili. Ano ka ba? Ito ang pinakamatibay na tela. Sa isang karinderya, kumain kami ng bulalo. Sa TV, lumabas ang balita tungkol sa amin. Tumigil ako sa pagkain at tinitigan ang mukha ng anak at manugang ko na nakablur. Nagsisisi po ba kayo? Tanong ni Attorney Dizon. Umiling ako. Hindi. Gumaan pa nga ang pakiramdam ko. Pero, Attorney, pupunta pa rin po ba ako sa kulungan para dalawin sila? Pupunta po ba kayo? Oo, para sabihan silang kumain ng maraming kanin na may asin. Tumawa kami. Biglang tumunog ang bago kong cellphone. Unknown number. Sino kaya to? Sinagot ko. Si Gnang. Consolacion Reyes po ba ito? Ako nga. Sino to? Napanood ko po kayo sa balita. Naaalala niyo po ba ako? 30 taon na ang nakalipas sa pier ng Maynila. Ako po yung batang binigyan niyo ng pandesal. Bata, gusto ko pong magbayad ng utang na loob at magbigay ng babala. Hindi pa po tapos ang lahat. May mastermind po sa likod ng lahat ng ito. Siya ang nagplano at ngayon kayo na po ang target niya. Toot, naputol ang tawag. Tumingin ako sa labas. Sa likod ng isang poste, may isang lalaking nakaitim na sombrero na nakatingin sa amin. Nang lumingon ako, mabilis siyang nawala. Hinigpitan ko ang hawak sa aking tungkod. Hindi pa pala tapos. Attorney, bumalik tayo sa presinto. Kailangan kong kausapin ang manugang ko. Sa kulungan, umiyak si Marites. Tigilan mo yan. Sabihin mo sa akin, sino ang kasabwat mo? Nanginginig niyang sinabi, ang planner, Mr. Velasco ang tawag namin sa kanya. Nakilala ko siya sa mall. Alam niya lahat tungkol sa pamilya natin. Anong itsura niya? Matangkad, nakasalamin, at may peklat na paso sa kanang kamay. Paglabas ko, tumawag ulit ang misteryosong lalaki. Nakausap niyo na po ba siya? Si Mr. Velasco, papunta na sa bahay niyo. Huwag po kayong umuwi. Attorney, bilis. Ang mga titulo ng lupa naiwan ko sa vault sa bahay. Mabilis kaming bumalik. Sa labas ng apartment, may isang itim na van. 2 lalaki ang papalabas at hawak ng isa ang isang malaking brown envelope. Ang mga titulo ko. Magnanakaw. Sumugod ako. Aba, heto na pala ang matanda, sabi ng lalaking may peklat. Si Velasco, ibalik mo yan. Tinulak niya ako at bumagsak ako. Lola, sinubukang tumulong ni Attorney Dizon pero sinuntok siya sa sikmura. Ang 1 bilyon sobra para sa isang matanda. Tinutulungan ka lang namin. Dinuraan ko siya. Mga hayop, itinaas niya ang kanyang kamao. Pumikit ako. Vroom! Isang malakas na tunog ng motor ang narinig ko at binangga nito ang kanilang van. Crash! Isang lalaking naka-helmet na parang delivery rider ang bumaba, may hawak na tubo. Hoy, mga buwitre! Baka mabilaukan kayo niyan. Tinanggal niya ang kanyang helmet. May peklat siya sa kilay. Ako yung batang palaboy sa pier. Nandito ako para magbayad ng utang na loob. Ngumisi si Velasco. Tapusin niyo yan. 2 alalay niya ang sumugod na may dalang patalim. Ngunit mabilis silang pinabagsak ng lalaki.
Inagaw ni Velasco ang mga dokumento at tumakbo. Ibinato ko ang nabali kong tungkod at tinamaan siya sa ulo. Nahilo siya at sinunggaban siya ng lalaki. Nahulog ang mga dokumento at sinalo ko ito. Akin to. Dumating ang mga pulis. Dinakip sila. Ako po si Dante, may-ari ng isang small air fund errand service. Kinuha po ako ni attorney para maging security. Ang bata sa pier. Umiyak ako. Buhay ka. Ang laki mo na. Sa ospital, pagkatapos magpagamot, naupo kaming tatlo sa isang bench. Tapos na ba talaga? Tanong ko. Opo, Lola. Huli na silang lahat. Inabutan ko si Dante ng pera. Hindi po. Utang na loob ko po ito. Tanggapin mo. At may alok ako sa iyo. Maging security head ka ng foundation ko. Nanlaki ang kanyang mga mata. Talaga po? Oo. Ikaw ang magiging bodyguard ng 1 bilyon ko. Sumaludo siya. Mabuhay si chairwoman. Tiningnan ko silang dalawa. Ang abogado at ang basagulero. At ako sa gitna. Tayo ang atim, sabi ko. Tumunog na naman ang cellphone ko. Ang anak ko. Hindi ko sinagot at binlock ko ang numero niya. Patay na ang tumatawag. Multo siguro. Tumayo ako. Tara na, gutom na ako. Mag-stick tayo. Sagot ko. Sa likod namin palubog na ang araw kasing pula ng apoy. Sa edad na 72, kasama ang bago kong pamilya, ngayon palang magsisimula ang nag-aalab kong buhay. Ang aral sa kwento ni Lola Sion ay hindi laging dugo ang basihan ng pamilya. Minsan, ang tunay na pamilya ay ang mga taong handang ipaglaban ka na ang pundasyon ay hindi pera, kundi isang pirasong pandesal na ibinahagi 30 taon na ang nakalipas.